kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kulang-kulang isang linggo ang lumipas matapos paliparan ng Iran at ng mga galamay nito sa Syria, Yemen at Iraq ang Israel nang humigit kumulang 300 bilang ng mga missiles at drones bilang ganti sa pagtodas ng mga Hudyo sa kanilang general sa Damascus, Syria. Nakasamang gumuho at napulbo sa gusali ng embahada ng Iran ay bumira na naman umano ang Israel sa teritoryo ng Isfahan kung saan ayon sa general ng Iran na si Major General Abdul Rahim Mousavi, may nadetect daw ang kanilang anti-aircraft system na isang suspicious object. Rason para kagad itong birahin ng kanilang defense system. 3 drones daw ang nakapasok sa kanilang teritoryo na kaagad namang pinasabog ng kanilang depensa at hindi na nakaporma pa ang drones na pinaniniwalaang ipinadala ng Israel kahit na wala namang kumpirmasyon sa panig ng Israel na sila nga ang nagpalipad ng mga ito. Ganon din sa Iran, maingat at hindi sila nagsasabi na Israel ang siyang pinagmulan ng mga drones na nakapasok sa kanilang teritoryo. Wala raw may nasaktan sa nangyaring pagsabog ng drone na binira ng Iran. Ayon pa sa ilang ulat, bago pa man daw magpadala ng kanilang mga drones ang Israel sa Iran ay nabigyan na daw ng impormasyon ang Estados Unidos ukol sa kanilang plano, pero ayon sa Secretary of State na si Anthony Blinken, wala raw kinalaman ng Estados Unidos sa nangyari. Bagkus, nakafocus raw sila sa pagdidepensa ng Israel sakaling atakihin muli ito at sa pagpapahupa na rin daw ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Hindi naman masyadong nabahala ang Iran sa nangyari dahil matapos ang gabi na yun na tumunog ang kanilang sirena ay naging normal naman kinaumagahan ng pamumuhay ng mga tao sa lugar ng Isfahan. Parang sinukat lang talaga ng Israel ang maaaring gawin ng Iran sa pagpapalipad nila ng mga drones dahil nangyari ito ilang oras matapos magpalabas ng babala ang Foreign Minister ng Iran at ayon sa kanya, kung sakali raw naggaganti ang Israel sa ginawa nilang pagpalipad ng 300 mahigit na mga missiles at drones, ay hindi na raw magdadalawang isip pa ang Iran na gumanti kaagad ng mabilis at mabigat na uri ng pag-atake. Pagsisisihan raw ng Israel ang kanilang gagawin sakaling magdesisyon silang gantihan ng Iran. Ang babala raw na ito ng Iran ay kanila pang ipinaabot sa Estados Unidos sa tulong ng Swiss Embassy sa Tehran. Malapit sa airbase ng Iran sa kanilang lugar sa Isfahan ang nangyaring pagpasok ng mga drones. Katulad ng dati, ay wala ring komento ang Israel sa nangyaring tangkang pagpasok ng mga drones sa teritoryo ng Iran. Pero may pinakawalan ng statement noon si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ang pag-atake ng Iran sa kanila. Ayon sa kanya, walang ibang maaaring magdesisyon kung gaganti ang Israel sa ginawa ng Iran, kundi sila mismong mga Israelita. Wala na raw balak pa ang Iran na gumanti sa nangyaring pagpasok ng drone sa kanilang teritoryo. Nababahala ngayon ang mga katabing bansa ng Iran at Israel kagaya ng Jordan sa nangyayari ngayon sa dalawang bansa. Rason para manawagan ito sa dalawang magkaaway na itigil na ang gantihan sa isa't isa. Ayon sa ibang balitang lumabas, ipinaalam raw ng Israel sa Estados Unidos ang kanilang gagawing response sa Iran bago pa man nila ito isinagawa. Pero klaro daw na hindi target ng Israel ang anumang pinaniniwala ang nuclear sites ng Iran at mga civilian locations para masigurong walang may matutudas. Ayon pa sa ilang analyst, ang ginawang pagpasok ng mga drone sa Israel sa Iran ay isa lamang daw mensahe ng mga Israelis sa Iran na alam nilang lokasyon ng kanilang nuclear site at kaya nila itong pasukin at wasakin kahit anumang oras na gugustuhin nila. Tila sinadya ng Israel na isakripisyo ang mga drones nila na pinasabog ng Iran para lamang makarating ang kanilang mensahe na gusto nilang ipaabot dito. Hindi naging ganon ka-agresibo ang Israel sa kanilang ginawang pagganti sa Iran dahil sa wala namang naiulat na natoda sa Israel noong pinaliparan sila ng daan-daang mga missiles at drones. Pero kung halimbawa lang na may buhay na nautas at gusaling nawasak noong umatake ang missiles ng Iran,
ay siguradong mabigat talaga ang naging response ng Israel. Mabuti na lang at nasalag ng kanilang Iron Dome ang mga missiles na yun, dahil kung hindi at nakagawa ito ng matinding pinsala sa loob ng Israel, ay siguradong may nangyari na siguro ngayong gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Lamang pa rin ang Israel sa sitwasyon ngayon dahil 2 beses na nilang binanata ng Iran, at nayari pa ang general nila pero 1 beses lang nila nabanata ng Israel, pero lahat nun ay nasalag pa. Sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED headlight. Matibay, malakas, at kapaki-pakinabang saan ka man mapunta. Maliban sa waterproof ito, ay may 5 rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED. Kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit 2 araw na walang pahingang nakasindi. Ang LED lights nito, rechargeable at Type-C ang charging port. Kaibigan, kailangang meron ka nito, kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Iba na talaga ang uri ng labanan ngayon. Hindi na katulad noong World War II na kailangang padamihan ng sundalo para manalo sa gyera. Ngayon ay padamihan ng missiles at armas pandigma na siyang dudurog sa lugar ng kaaway kasama ang kanilang mga kasundaluhan. Malaki ang papel ng air defense system sa ngayong modernong klase ng labanan dahil ito ang sasalba sa buong nasyon para hindi madurog at maging abo sakaling mabagsakan ng napakaraming missiles. Paano ka pa makakaganti kung halos sabog na ang lahat ng mga gusali sa inyong bansa kasama na ang mga military installations at pinagtataguan ng inyong mga armas? Pero kung may masasandalan kang air defense system na siyang sasalag sa mga missiles na ibinubuhos sa inyong teritoryo, ay magagawa nyo pang mag-counterattack. Ang purpose ngayon ng ground forces ay para na lang pang clearing operation matapos pulbusin ng missile ang kalaban. Nakakatakot ang isang full-scale war lalo na't kapag wala ng sinusunod na anumang panuntunan ang isang bansa kung paano niya tatalunin ang kanyang kalaban dahil wala na itong pakialam kung may mga sibilyan pang madadamay basta't ang importante ay manalo ito at all cost. Katulad ng labanan ng Israel at Hamas, kung halimbawang walang susundin na patakaran sa gyera ang Israel, ay baka wala pang 1 linggo ay ubos na ang lahat ng kanilang kalaban at patag na ang lugar kung sakaling magdesisyon silang pulbusin ito kahit na may mga sibilyan pang madadamay. Ganon din sa Ukraine, kung hindi isaalang-alang ng Russia ang mga sibilyang madadamay sa gyera, ay madali lang nilang pulbusin ang puwersa ng Ukraine kapag papaulanan lang nila ng missile ito. Kaso, may mga panuntunan din sa gyera na dapat sundin kaya hindi basta-basta ang isang nasyon na gumawa na lang ng kahit anong hakbang para lang masiguro ang kanilang kapanalunan. Ang kawawa sa mga ganitong uri ng labanan ngayon ay ang maliliit na nasyon na walang kapasidad para depensahan ang kanilang bansa laban sa mga missiles na pwedeng papaulanin ng kanilang kalaban sa kanila. Katulad ng Pilipinas, wala talaga tayong maibubuga laban sa mga nasyong may mga makabagong armas. Ang tanging paraan lang na tayo ay pwedeng lumaban kontra sa mga malalakas na bansa ay ang makipag-alyansa sa iba pang malalakas rin na bansa. Dagdagan nyo pa kasi ang pangungurakot sa pera ng bayan para manatili na lang tayong aasa sa iba at hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sariling bayan. Hindi kagaya sa Israel na talagang nagsumikap at nagtulungan para makatayo sa sarili nilang paa para kahit sila lang mismo ay makakayang maipagtanggol ang kanilang bansa kahit na may mga kurakot din sa kanila, pero siguradong napaparusahan ito kapag matuklasan. Hindi kagaya sa atin na palaging ang mga mahihirap na lang ang nakukulong kapag nakagawa ng mali, pero ang mga mayayaman na mas lalo pang nagpapayaman sa pangungurakot ay napakakunat na may pasok sa kulungan. Ikaw, hindi ka ba naha-high blood sa mga buwayan na nagpapahirap sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.